video naman po natin ngayon, linyang street food pa rin itong mga katipid tips kasi gumawa po tayo ng fried isaw at fried dugo. So, ang ganda ng pinaka-coating po natin dito kasi yung labas is malutong at yung loob naman po ay malambot. Gumawa din po tayo ng masarap na suka na babagay po dito. At syempre, kung pang negosyo, hindi po mawawala yung ating pong costing. At magkano nga po ba ang magiging bantahan? Yung sigurado na tayo po ay may tubo dito po sa mga fried isaw. Kaya panoorin nyo lamang po hanggang dulo dahil meron po tayong costing po dito. So kung paano po ito gagawin, tara, umpisahan na po natin. Ano po natin gagawin? Linisin at lulutuin po natin yung gagamitin po nating isaw at yung ating pong dugo. Yung binili po nating isaw, kalahating kilo po ito at luto na. Kung nenegosyohin talaga po natin to, mas makakamura po tayo kapag hilaw na po yung binili po natin. Yung tayo na po ang maglilinis and then lulutuin po natin. So ito na lamang po yung pinakita ko sa inyo para mas mabilis yung video po natin. And then malaman po natin kung luto na yung isaw na bibilhin para hindi na ganun kahasel, meron pa rin po bang tutubuin. So kahit ito po ay luto na, hahalbusan pa rin po natin ito para mas malinis. Diba? Dito maglalagay tayo ng 1/2 cup ng suka. So sukang paumbong yung gamit po natin. Masarap din and then mas affordable. Maglalagay din tayo dito ng 2 tablespoon ng toyo. 1 teaspoon ng magic sarap. 1 teaspoon ng rock salt. And then paminta. Tapos bawang at sibuyas. Haluin lamang po natin. Dahan-dahan kasi ito po ay luto na. Pwede na po natin buhayin yung ating apoy at ito ay pakukuluan lamang po natin. So kung itatanong nyo naman, tipid tips, paano naman po lutuin kung hilaw po ang bibilhing isaw? Okay, so ganito din po ang proseso. Magdadagdag lamang po kayo ng suka, depende po sa dami ng lulutuin po natin. Huwag po natin lalagyan ng tubig para hindi po maduro. Dahil nakuluan na po ito, pwede na po natin hanguin yung ating pong isaw. Tapos, dito sa pinaglutuan po natin, dyan din po natin lulutuin yung dugo. Ito pong ating dugo, hinugasan ko na po yan at hinati ko na po sa 4. Halimbawa, kung itinitinda na po natin yan, tapos meron po tayong mga tirang suka, pwede po natin gamitin to sa pagluluto. So, wala naman pong masasayang sa mga ingredients po natin, basta tayo po ay masinop. Katulad nitong luto kong suka, may natirang kaunti. So, para bago na ulit, isama na po natin dito sa pagluluto. Kasi gagawa na po ulit tayo ng bagong sausawan. Tapos kapag kumukulo na yan, balik-balik na rin nyo lang. So, kapag nalukuluan na ng ayos, so pwede na po natin niyang hanguin. So, dahil kaya na po ito ng ating kamay, medyo malamig na ngayon, tutusukin na po natin. At gagamit po tayo ng pinakamaliit po na stick. Mura lamang po ito. Nabili ko sa palengke sa bilihan po ng frozen food ng mga hotdog. Gagawin lang natin zigzag. Ano po ang gagawin po natin? Tusukin ko lamang po itong ating isaw and then magbabalik po tayo. So ngayon, dahil okay na tayo sa isaw, dugo naman po ang ating gagayatin at tutuhugin. So yung dugo natin, medyo mataba po ito kasi baka pagtusok natin sa stick is masira po lamang. Hatiin po ulit natin sa gitna. Maglalagay lang tayo ng 2 tusok ng dugo. Kasi malaki na din po yung gayat po natin dito. Okay, so ganun lamang ulit yung gagawin po natin and then magbabalik tayo kapag tapos na po lahat nating tusukin. Okay, so naka 23, naka 27 pieces. Paano po tayo ng butter po natin? Gagamit tayo ng 3rd glass o kaya bread flour. Lalagay din tayo dito ng cornstarch. Magic sarap. 3 teaspoon. Maglalagay din tayo dito ng iodized salt. Paminta. Okay, pagkatapos, hahaluin lamang po natin ito ng mabuti. Kung tatanong nyo, ba't ako naglagay pa ng cornstarch? So, dagdag crispy po yon kapag naprito na po natin yung labas, yung pinakang coating ng ating pong isaw at dugo. Pag nahalo nyo na po ng ayos, hahatiin po natin.
Okay, kasi gagawa po din tayo ng tinakang butter po natin. Nagbukod muna ako ng 1/2 cup kasi kung kulang, pwede naman po tayo ulit kumuha dito. Okay, so maglalagay tayo dito ng tubig. At so yung pinakang butter po natin, hindi po ganun kalapot at hindi rin naman po ganun kalabnaw. Tama lamang po. So hindi naman po ganun kaselan yung pinakang butter po natin. So ngayon, kapag nahalo na po natin ito ng mabuti, optional po ang paglalagay po ng food coloring. So, yung paglalagay is pakaukaunti lamang po hanggang sa ma-achieve natin yung gusto nating kulay o yung tingin natin ay orange na. So, ganito po yung pinakang texture ng ating pong butter. So, ilagay po muna natin sa flour, so ipagpag, and then i-dip na po natin dito. Yan, ito pwede rin po ilagay po natin sa malalim na lagayan para kumbaga ididip lamang po natin ganon. Pwedeng sa lalagyan ng stick o kung maramihan naman, pwedeng sa timba. Okay na, so idediretso lamang po natin ito sa kawali. So lulutuin ko lamang po yung ating isaw at magbabalik po tayo kapag dugo na po yung lulutuin po natin. So kapag merong natirang mga ganan, tanggalin lamang po natin yung ating dugo. So, ganun lamang po yung gagawain po natin. Kung ano yung ginawa natin sa isaw, sa dugo ay ganun din po. Okay, so ito na yung dugo, naluto natin lahat at ito naman po yung ating isaw. So dahil okay na tayo dito, ngayon gagawa na po tayo ng masarap na sausawan po natin na babagay po dito. So gagamit tayo ng 2 cups ng vinegar, sukang paumbong po ulit yung ginamit ko. Tapos lagay tayo ng 1/2 teaspoon ng paminta, 1 teaspoon ng iodizer, 1/4 cup ng white sugar or wash sugar. Mas better wash sugar. Pinagsama-sama ko na siling green, sibuyas na puti at saka bawang. Tapos dito pwede tayong maglagay ng pipino ha, pero wala tayong pipino ngayon, kaya hindi tayo nakapaglagay. At yung isa pang magpapasarap dito, maglalagay tayo ng kalamansi. So sa pampalasa na ilalagay po natin, pwede tayong magdagdag ng asin, dagdag na sugar, so depende po yun sa suka na magagamit po natin. Kasi iba't ibang suka yung magagamit po natin. Basta mahalaga doon, balanse yung lasa. Yung naghahalo yung alat, tamis, at saka yung asin. Balanse. Ang lanaw natin mga katipid tips, hinahabol. Dahil okay na tayo dito, tikman na po natin. Okay, so ito yung ating suka. Ito po yung ating isaw at ito naman po yung ating pong dugo. So yung dugo, kumakain po talaga ako nito basta yung wala pong amoy. Ang sarap. Talaga ng mga ganitong street food, di ba? At ito naman po yung ating dugo. Ito lang. So, yung ating isaw at yung ating pong dugo, coating pa lang is meron ng lasa. Ang lutong ng labas, malambot naman po yung loob. Kapag natanggal yung pinakang coating, yung ating isaw at yung ating dugo is malinamnam pa rin po yun. Dahil inadobo natin yung ating isaw at saka yung dugo, so sundan nyo lamang po yung mga ingredients, sukat na pinaglalagay po natin dito. Naku, maa-achieve nyo din po yung sarap po nitong fried isaw na kinakain ko po ngayon. Yung suka na ginawa po natin ngayon, bagay na bagay. Ating siling green, huwag po kayong magpapawala nun kasi isa din po sa nagpapalinamnam dito at nagpapabango. Yung kalamansi po natin, huwag nyo po yung kalilimutan. Yung inilagay po natin mga pampalasa dito, saktong-sakto. Overall, ang sarap nito mga katipid tips. So ngayon, ang magiging tanong, tipid tips, magkano naman po ang magiging puhunan, bentahan, at posible po natin tubuin. So ngayon, mag-costing po muna tayo. Magko-costing na po tayo. At yung costing na gagawin po natin costing pa rin po yan dito sa lugar po namin. So magko-costing pa rin po kayo na sa inyo kasi iba't iba nga po tayo ng lugar. So iba't ibang presyo yung mabibili po natin. Yung pinakang costing po natin, pagsasama-samahin na po natin para hindi lamang po ganun kahaba
yung video po natin. So, umpisahan po natin sa kalahating kilo ng isaw. Bali, ang pagkakabili po ay 50 pesos. Talagang i-business po natin ito. Hilaw po yung gamitin po natin para mas affordable po yung magiging puhunan po natin. Ngayon, yung sa dugo naman po natin, mura lamang po ang kilo. Halaga lamang po yun ng 22 pesos. Kalahating kilo po yun. Ngayon, i-plus na din po natin yung pampalasa na inilagay po natin nung pinakuluan po natin. Yung suka at toyo, so sabihin na po natin na 5 pesos. Adik sarap, asin, at saka paminta, pag samasamahin na, 6 pesos. Yung bawang at sibuyas, 7 pesos. I-plus na din po natin dito yung pinaka-coating po natin, yung butter na ginawa po natin, itong kulay orange. Pagsamahin na po natin yung flour, cornstarch, at saka yung pampakulay na ililagay po natin. Sabihin na po natin na 23 pesos. Paminta, asin, magic sarap, so sabihin na po natin na 10 pesos. Yung sa tubig po natin, so sabihin na po natin na 2 pesos. Yan, kaya ang total po ng ating isaw at yung pinaka-coating po natin, 125 pesos. Ngayon, ang tuusin naman po natin ay yung suka na ginawa po natin. So, 2 cups ng suka, 6 pesos mahigit, pero sabihin na po natin na 7 pesos. Paminta at asin, 3 pesos. Asukal, 4 pesos. Kalamansi, 5 pesos. Bawang, sibuyas, sili, so pagsamasamahin na, 15 pesos. Kaya ang total po ng puhunan sa sausawan po natin ay 34 pesos. At ang kakalabasan po ng 159 pesos po yung pinakang total dito sa suka, butter, at sa mga isaw dugo po natin. Pero magpa-plus pa po tayo doon ng other expenses. So gumamit tayo ng 50 pieces na steak, mura lang po yun. Sabihin na po natin na 15 pesos kasi diba kapag itininda po natin to, gagamit pa ng pinakang baso kapag binili po. So yung gas at flavored po natin, pagsamahin na po. Nung niluto po natin saglit yung ating isaw at saka yung dugo at nung pinirito po natin. So sabihin na lamang po natin na 50 pesos, 1 kilo lamang naman po yung ginawa po natin, tigkalhati. Ngayon, yung oil po natin. So sabihin na po natin na 30 pesos kasi maunti lang yung magagamit po natin. Meron pa siyang tira, so magagamit po ulit natin yun sa susunod. So ang kagandahan po sa fried isaw, yung meron pong coating, talagang malinis po yung oil po natin. Hindi katulad nung sausaw sa flour and then prito. Posibilidad na masunog yung oil. So kapag ganito, malinis yung pinagprituhan po natin, malinaw pa rin. Kaya ang total po ay 254 pesos. Ngayon, i-divide po natin kung ilan po yung nagawa po natin. So may total po ito na 50 pieces. So kapag i-divide po natin yun, ang kakalabasan po ay 5.08 po yung pinakang puhunan po kada isang stick. So, hindi natin siya pwedeng ibenta ng 5 pesos po ang isa. Okay? So, depende pa rin po ito sa pinakang costing po natin. So, ito ay yung costing po dito. Kaya, pwede po siyang ibenta ng 3,420. So, sabihin na po natin na 5 pesos yung puhunan para wala na pong putal. I-times 3 po natin. So, 15 pesos po yung pinakang puhunan po natin kada isang order. So, tutubo po tayo ng 5 pesos po kada isang order. Ngayon, makakailang order nga po ba tayo? So, sa 50 pieces, i-divide po natin sa 3 at ang kakalabasan po ng 16 na order yung makukuha po natin sa 50 pieces. I-times po natin sa 5, 80 pesos po yung posible po nating tubuin dito sa ginawa po natin. Maunti siyang tingnan yung pinakang tubo po natin, pero kapag napagsama-sama na po natin yan, malaki na din po yung posible po nating tubuin. Kasi halimbawa, kung hilaw po yung isaw na bibilhin po natin, mas malaki yung tubo po natin. Kasi kapag tayo nagtinda po nito, hindi po mawawala yung palamig, di ba? Laging magkakambal yan. Doble yung magiging tubo po natin. Itong 50 pieces na ito or pumapatak po ng 1 kilo, saglit na saglit lamang po natin itong ipaubos. Kasi katulad po nung tuos ko sa inyo, 16 na order lamang po ito. So, 16 katao lamang po yung makakabili nito. Basta sinuwahin po natin ng sipag, tiyaga at diskarte, consistent, so hindi po imposible. Hindi po imposible na makailang kilo po tayo sa dugo at saka sa isaw. So, sana bago po ulit nagtapos yung video po natin, meron po ulit akong naibigay na magandang negosyo idea po sa inyo, kahit tayo po ay nasa bahay po lamang or kahit mga food cart yung dala po natin. Okay, takits na lamang po ulit sa ating mga next video. Bye-bye!